Hello, Georgina. Kumusta? Oh, Dad, napatawag ka. Mabuti naman po. Georgina, makadalo ba kayo sa birthday ko? Dad, tatawagan ko lang sina Jovan at Philip. Medyo busy kasi ako ngayon sa trabaho ko, Dad eh. Lalo na hinihintay ko na lang yung magiging promotion ko. Siguro sila lang muna na makadalo sa birthday mo, Dad. Matapos na kanilang pag-uusap ay binabaan na Georgina ang telepono. Hindi inasahan ni Don Romulo na tatanggihan siya ng anak sa kanyang kaarawan. Ito kasi ang ika-60 taong gulang ng matanda, kaya naman inasahan niya na makadalo ang lahat ng kanyang anak. Labis ang lungkot ng matanda sa mga oras na iyon. Matapos kasing makapagtapos ng pag-aaral ang tatlo ay nakahanap na sila ng trabaho. Kaya naman ay minsan na lamang itong napag-uwi sa mansyon. Mabuti na lamang at nariyan si Kevin, ang utusan ni Don Romulo. Bata pa kasi ito noon ay pumasok na bilang utusan sa mansyon. Kahit na sinasaktan ito ng mga anak niya ay hindi ito nagawang umalis dahil gusto niya kasing magtrabaho para makatulong sa kanyang mga magulang na nakikahos sa buhay. Kaya naman buong buhay ni Kevin ay palaging kasama si Don Romulo sa mansyon. Nagpadala lamang ito ng pera sa kanyang mga magulang hanggang sa naging binata na itong si Kevin at naging kaliwang kamay na utusan sa mansyon. Minsan nagkasakit itong si Don Romulo, ngunit minsan din ay hindi dumalaw ang kanyang mga anak. Pero si Kevin ang nariyan para sa matanda hanggang sa tuluyang gumaling ito. Labis ang pasalamat ni Don Romulo dahil ibang tao pa ang may concern sa kanya, samantalang wala siyang halaga para sa kanyang mga anak. Kaya naman nung may pagkakataon, kinausap ni Don Romulo ang binata para patawag ang kanyang mga magulang sa probinsya para makadalo sa kanyang special na kaarawan. Hello, Nay, Tay. Oh, Kevin, bakit ka napatawag? May nangyayari ba? Wala naman po, Nay. Meron lamang po sana akong babalita sa inyo, Nay. Pinapasabi po na Don Romulo na pwede kayo magtungo rito sa mansyon para sa kanyang kaarawan. Nako anak, nakakahiya naman yan. Nay, Tay, huwag kayong maalala dahil mabait naman po siya eh. Kaya asahan namin po kayo ha na pumunta dito sa mansyon sa sunod na linggo. Kung ganun anak, hindi naman kami makakatanggi dahil malaki ang utang na loob namin sa kanya. Maraming salamat, Nay ha. Sige po, may gagawin lang po ako. Sige anak, mag-iingat ka dyan ha. Dahil nga sa palagi magkasama itong sina Don Romulo at Kevin ay ilang mga bagay na ang tinuro ng matanda sa kanya, lalo na sa mga personal na mga bagay sa mansyon. Kevin, samahan mo muna ako. Meron akong mahalagang gagawin. May kausap itong si Don Romulo na isang attorney. Labis naman ang pagtataka ng binata dahil may binigay sa kanyang papel at dapat niya itong pirmahan. Hindi niya alam kung ano ito pero wala siyang pakialam dahil matiwala siya sa matanda. Lumipas ng ilang linggo, naganap na nga ang hinintay nilang kaarawan ni Don. Sa araw ding iyon dumating ang mga magulang ni Kevin mula sa probinsya para lang makadalo sa espesyal na okasyon sa mansyon. Nay, mabuti naman po at hindi niyo ako binigo. Nako anak, sino ba naman ang makatanggi kay Don Romulo? Ang bait niya pala anak. Nako Nay, tama po kayo. Pero bakit mukhang tayo lang ang narito sa mansyon anak? Nasaan ang mga anak ni Don? Tinawagan niya po Nay. Hello? Georgina, ano? Makauwi ba kayo dito? I'm sorry Dad, pero hindi talaga ako makakauwi. Sina Jovan at Philip, tinatawagan ko pero busy din sila sa buhay nila. Georgina, hindi ba malaga sa inyong kaarawan ko ngayon? Dad, kayo na lang muna. Kapag okay na ang trabaho ko, dadalawin naman kita eh. Pangako. Alam niyo, parang hindi ko kayo anak. Mas mabuti pa itong utusan ko na palaging kasama ko dito. Samantalang kayo pinalaki ko. Hindi mo na ako kayang dalawin dito. Sige, kung yan ang gusto niyo, bahala kayo. Maraming pinahanda na pagkain itong si Don Romulo dahil alam niya sanang darating ang kanyang mga anak ngunit nabigo siya. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aking kaarawan, lalo na sa mga magsasaka na nakilahok ngayon sa akin dito. Maraming salamat din sa mga magulang ni Kevin. Kahit na nasa malayo sila pero naglaan sila ng panahon para sa akin. Mag-enjoy tayo sa kaarawan ko. Sa araw na iyon, ang saya ng lahat. Ngunit sa loob-loob ng Don Romulo
ay hindi niya tanggap na hindi binigyan ng pansin ang kanyang kaarawan. Lumipas ng mga buwan ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin nakauwi ang anak nito hanggang sa biglaan na lamang nagkasakit itong si Don Romulo marahil sa konsumisyon sa kanyang mga anak. Kaya naman si Kevin na mismo ang tumawag sa kanila para ipaalam ang kalagayan ng ama. Hello Ma'am Georgina, kailangan niyo pong umuwi sa mansyon. Masama na po kasi ang kalagayan ng Don. Kevin, ikaw ang katawalan ni Daddy dyan sa mansyon? Pwede bang for the meantime, ikaw muna ang mag-alaga sa kanya? Pero ma'am, inahanap niya po kayo. Please, Kevin. Diba pinapasahuran ka naman ni Daddy? Kaya alagaan mo muna si Daddy habang wala pa kami. Sige po ma'am. Don Romulo, pasensya na ho pero kinumbinsi ko na po sila. Pero talagang ayaw na dumalaw sa inyo. Para po silang hindi nyo anak. Inaasahan ko na yun Kevin. Na talagang malayo ang loob nila sa akin. Kaya nga nagpasalamat ako sa iyo dahil narito ka. Ikaw naglaga sa akin. Alam mo, may kailangan kang malaman eh. Tungkol sa pagkatao mo. Bago man mangyari sa akin, gusto ko yung pagtapat sa iyo. Alam mo ba noon, nagtatrabaho ang nanay mo dito sa mansyon bilang katulong ng mga magulang ko. Habang tumatagal noon, nagagusto ko sa nanay mo. At hindi ko naman inasahan na nagkagusto siya sa akin. Kaya isang araw noon, may nangyari sa aming dalawa. Pero hindi namin pinaalam sa mga magulang namin ang lahat ng iyon dahil paniguradong papalayasin siya, pati ako. Kaya sinabi na lamang namin na may ibang lalaki na nakabuntis sa kanya. Pero pinalayas pa rin siya eh. Dahil ayaw nilang may babaeng palamunin sa mansyon. Hindi ko gustong magkalayo kami dahil mahal ko ang nanay mo. Pero paano kung pati ako papalayasin sa mansyon? Sino ang suportasan nyo? Umalis ang nanay mo sa malayong probinsya pero nahanap ko rin siya at sinuportahan ko. Ngunit makalipas na ilang buwan, nakapagdesisyon ng mga magulang ko na ipakasal ako sa mga babae. Pero ayaw ko sana. Pero wala akong nagawa. At alam ko naman na hindi rin ako mahal ng babaeng yun eh. Dahil meron siyang ibang mahal. Nagbanggap na lamang akong ama ng mga batang iyon. Parang wala nang gulo. Pero ang totohanan ay hindi ko sila anak talaga. Matapos pumanaw ang iyong ina, kaya yun, kinuha kita mula sa probinsya at kinukup kita. Don Romulo, anong ibig mong sabihin na oo Kevin, ikaw lang anak ko. Ikaw lang ang nag-isang anak ko Kevin. Kaya nga magaan ang loob ko sa'yo. Kahit na parati kang inaawin lang noon ng kapatid mo. Pero di kong bibig lamang ako dahil ayaw kong malaman nila ang totoo pero masakit para sa akin yun. Nakapagtapos lang ng pag-aaral samantalang ikaw hindi ka napagtapos. Kaya anak, babawi ako sa'yo ngayon. Kaya pala wala silang pakialam sa'yo kung magkasakit ka man dahil hindi ka pala natuloy na ama. Kevin, darating mamaya si attorney at meron siyang pagtapat sa'yo mamaya. Po? Tungkol saan? Kevin, pwede mo ba akong tawagin Papa? Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero kung ayaw mo, maintindihan kita. Pa? Alam nyo, matagal ko na pangarap na magkaroon ng ama. Noon pa, na palagi akong nainggit sa kanila ni Georgina dahil kompleto sila at masaya magkasama. Pero sa likod nito, ako pala ang nagdurusa. Sorry Kevin, sana mapatawad mo pa ako. Maya-maya pa ay dumating na nga ang attorney sa ospital. Don Romulo, nandito na ako. Mabuti naman attorney at narito ka na. Pwede mo bang isalaysay kay Kevin ang lahat? Kevin, ayon sa desisyon at napagkasunduan namin ni Don Romulo, ikaw Kevin, napatunayan na ikaw lamang ang nag-iisang anak ni Don Romulo. Kaya binabati kita. Po, bakit po? Alam mo Kevin, ang lahat ng mga ari-arian ni Don Romulo nailipat ko na sa pangalan mo. Walang matatanggap sina Georgina, Jovan at Philip dahil hindi mo sila tunay na kapatid.
Ang lahat ng pagmamay-ari ni Don Romulo ay sayong-sayo na. Nalaman nito ng magkapatid ang ginawang iyon ni Don Romulo sa kanila. Tutol sila sa naging desisyon ni Don, ngunit na napatunayan sa DNA test na hindi talaga sila magkapatid, ay wala silang nagawa kundi sumunod na lamang sa desisyon ng korte. Bago pa man pumanaw itong si Don Romulo, tinuon ni lamang ng mag-ama na magsama sila kahit sa maikling panahon na lamang. Ang malaga ay nalaman ni Kevin ang lahat bago pa man pumanaw ang matanda. Pero ang buhay talaga ng tao ay walang nakakalam kung kailan kukunin. Sa kasamang palad ay lumisa na nga itong si Don Romulo. Samantalang napunta naman kay Kevin ang lahat ng negosyo at may-ari ng matanda. Kahit huli ng lahat, nagpasalamat pa rin itong si Kevin dahil nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Kaya kung may pagkakataon pa sana ay ilalaan niya ang kanyang panahon sa kanyang ama. Mga kaibigan, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Kung ganon, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa akin channel. Pero bago tayo magtapos, ay nagpasalamat po ako dahil malapit na tayong mag 100,000 subscribers. At maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa akin channel. Abangan na po natin ang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Maraming salamat at paalam.